ito yung eksena ni Nora at saka ni Lotlot kung paano niya pinagtapat. Alam mo ba yun? Kasi anong nangyari dito? Kay Christine Hermosa, nangyari, ang sabi, ang dialogue nga niya, pumasok siya sa simbahan, dalaga siya. Paglabas niya, ina na siya. Kasi may nag-abot ng baby sa kanya na inaruga na niya. Pero Kung tungkol naman kay Mang Dolphy, di ba ang dami niyang anak? Ilan ba yung anak 18. ni Mang? Tapos di ba nung sila ni Sasha, Naging nag-ampon sila. si 19. Nga imagine mo, yung non-biological child, silang makakakuha ng kayamanan ni Mang Dolphy at yung mga anak na biological children niya, kung may makukuha man, kalahati lang. Napakarami sa mga celebrities natin na inampon, pero alam naman ninyo, nag-succeed sila. Totoo nga pala yan, ano? Pagka nung bata ka, hindi ka nabiyayaan ng mga biological family or parents, pero eventually, pag naampon ka, you are a very successful person. Depende rin yun. Sige. Oo. Sino yung Ito, katulad ni Grace po. Kita ba naman? Naging senadora. Oo, di ba nakita siya sa isang foundling, di ba tawag sa kanila, foundling ba yun? Foundling. Foundling, yes. Doon sa may, Sa simbahan na sa Iloilo. Hindi, sa usawan ng, ng holy water. Ng holy water. Okay. Tapos Okay. si Judy Ann, di ba, dalaga pa siya, nag-ampun na siya noon. Si Johan. So in other words, Napakagaling mag-bake. So in other words, si Johan, hindi siya legally adopted ni Ryan. Hindi. Na siya, I think inilipat na siya kasi ang nagkakaproblema sila ay noon kasi bakit si Luna at saka si Lucas, bakit tapos si Judy Ann, bakit sila Agoncillo? If I'm not mistaken, ginawa na ng paraan para lahat sila Agoncillo na ngayon. Kasi mahal ni Ryan eh. Mahal ni Ryan. Oo, syempre. Ang proud ni Ryan doon sa kay Johan. Ang isang magandang At istorya. saka ito yung may istorya ko. Judy Ann and I were supposed to host a very, very important awards night. May nag-text na sa bahay na may problema kay Johan kasi bata pa. Iniwan niya ako mag-isa. Itinamid ko yung programa mag-isa. Kaya yung may spiel kasi i-award na si Caridad Sanchez. Tailor-made sa kanya. Nakalagay doon. Nagkasama kami sa Maalaala Mo Kaya. Sabi ko, parang ba? Lumabas ba ako sa Maalaala Mo Kaya? So, wala nang draft script na ako. Dinabit ko, pero naintindihan ko because yun talaga yung the mother's love for her child. Siyempre. Naku, Johan, kung nalalaman mo lang ang mga sakripisyo yung ginawa ng nanay mo, na dinamay mo pati ako. Pero yun, naintindihan ko talaga. Siya, talagang drop everything, rush home. Ito si Maricel Soriano. Saan niya nakilala si Maron? Hindi. Ang pwede ko lang sabihin dyan, kombinasyon niya na Maricel at saka Ronnie Ricketts. Ganun ba yun? Kasi sila that time ni Ronnie Ricketts. Pero hindi biological child. Hindi. Meron si Sebastian. Si Chen-Chen. I see. Si Chen-Chen. And Maron grew up to be a wonderful kid. Namit ko ito nung malaki na eh. Kahit ang si Chen-Chen, alam mo, maayos siya na palaki. Ang galing naman. Ito si Claudine. Bakit naman naisipan niya na, di ba may anak din siya? Nauna. Mas nauna. Si Sabine. Pero si Sabine ba, nang inampon niya, during that time na sa dulo ng Walang Hanggan? Kasi that time, nandun ako sa teleserye na yon. Kasi GMA na ako nun, so ABS wala na akong pakialam sa inyo noon. Bumalik din ako. Anong istorya itong kay Christine Hermosa na ito? Ito nga. Nabalitaan ko ito eh. Kasi anong nangyari dito, kay Christine Hermosa, nangyari, ang dialogue nga niya, pumasok siya sa simbahan, dalaga siya. Paglabas niya, ina na siya. Kasi may nag-abot ng baby sa kanya na inaruga na niya. Pero ito bago ko makalimutan, ito yung eksena ni Nora at saka ni Lotlot kung paano niya pinagtapat. Alam mo ba yun? Kasi syempre, may naririnig na si Lotlot. So sabi ni Nora, kasi anak ganito, si Ian,
kumbaga nanggaling sa katawan ko. Tsaka ibang mga bata, yung nanggaling sa katawan ko. Pero ikaw, binigay ka sa akin ng Diyos. Ang galing naman. Galing ka sa puso. Ang ganda ng script, ha? Pero sabi ni Nora, halos sumabog daw ang dibdib niya that time. pagsasalita. Talagang puputok. Yung parang taal volcano. Mayon na kasi, may kulala siya. Parang mayon volcano daw yung pagputok. Ay, ito naman kinaman. Tapos hindi, ang nakakatawa dyan, alala mo si Angge, si Cornelia Angeli. Like, meron din yan si Imelda, ang pangalan. Grew up to be, napakabait na bata. Talagang, matalino sa Montessori, honor student, mabait. Tapos, ginawa niya, para ipagtapat lang niya, nagpunta sila, dinala niya sa New York, si Imelda. Tapos sabi niya, anak, kasi ganito, ito ang totoo. Alam mo, sabi lang sa kanya ni Imelda, nag-aksaya ka pa, magpunta tayo New York, matagal ko lang alam. Teka muna, tungkol naman kay Mang Dolphy, di ba ang dami niyang anak? Ilan ba yung anak 18. niya? 18. Tapos di ba nung sila ni Sasha, nag-ampon sila. Si 19. Which is very legally adopted talaga sila. Kaya nga, ito... Pero teka muna, tanong ko muna. Okay. Doon ba si 18 na yon? Ang mga magulang ba, ang mga nanay ba nun, pinakasalan ni Mang Dolphy? Wala, namatay si Dolphy binata. In other words, hindi sila heir. Ito na nga ang nangyari si Mang Dolphy died. Ito talaga naging usapan ng buong industriya. Kasi dahil... Kasi si Nicole lang... Si Nicole lang in-adapt. Kumbaga, siya lang talaga ang legal. Oo nga, imagine mo, yung non-biological child, silang makakakuha ng kayamanan ni Mang Dolphy at yung mga anak na biological children niya, kung may makukuha man, kalahati lang. I mean, kunwari. Kasi siya lang talaga. Actually, sa toro, kung gusto niya pagdamot, pwede niya pagdamot. Pero balita ko, ang bait-bait daw nun. She did not take advantage. Tapos, in fact, yung bahay sa Marina, yung dun sa Manila, pinagbili na lang nila para gawin ng liquid lahat. Hindi ba si Eric ang nagpapatakbo? Si Eric ang nagpapatakbo. So, meron silang mga Banayad Whiskey, meron silang Pidol's Bakery. Kais, magpadala ka ng masarap na yung cheesecake. Cheese roll, cheese bread. Cheese roll, cheese bread. Okay. Ayun nga. Right? So, speaking of mana, ano balita sa ABS? So, ngayon, alam naman natin nagkakagulo ang Lopez family. Ang nagkameron ng, Ruby Wedding. Alam mo, ang fountain? Champagne. Pero, ang ABS-CBN, mawawala lahat ng network. Ito, mabubuhay ito as a content creator because it has some of the best people and the best minds in this side of the world. Iconic yan eh. Part na ng Philippine history, ng pop. Oo naman. Pop culture. So, we should do everything to be able to save ABS-CBN. Yes.